إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pinapasimulan natin ang ating khutbah sa mabiyayang araw na ito na Yawmul Jum'ah. And indeed, it is a blessed day. Napaka biyayang araw sa ating mga Muslim, na kung saan ay binibigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala muli ma-recharge ang ating iman at malagas na parang mga dahon ng ating mga nagawang kasalanan noong mga nakarang araw. Mapalad, yaong naririto ngayon ang mga kapatid natin na naisasagawa ang Jum'ah. Alhamdulillah. Ito'y ni'ma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napaintulutan tayo. Payagan niya tayo. Bigyan tayo ng lakas, ng sigla, na narito tayo ngayon sa masjid upang tayo ay magbalik loob, humingi ng kapatawaran, ask for His forgiveness. A ni'ma from Allah subhanahu wa ta'ala. Let us recharge our iman, taqwiyatul iman, strengthen our faith. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng tawakkul? Complete reliance to Allah subhanahu wa ta'ala. Yaong ganap na pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magkagayon pa man, ating pakinggan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ard وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. For the benefit of our foreign brothers, for you who believe, be not like those who disbelieve, and who say about their brethren, when they travel to the earth or go out to fight, if they had stayed with us, they would not have died or been killed, so that Allah may make it a cause or regret in their hearts. It is Allah that gives life and causes death. And Allah is all seer of what you do. O kayong mga sumasampalataya, huwag kayong maging gaya ng mga pumangging sumampalataya na sila'y nagsasabi sa kanilang mga kapatid na yaong mga naglakbay sa landas ni Allah at nakipagbaka, kung sila ay hindi lumisan at kapiling lamang natin, hindi sila mapapahamak.
o mamamatay, o napatay. Sapagkat iyon ay gagawin ni Allah na isang pangihinayang sa kanilang mga puso. Si Allah nga ay nagbibigay buhay at bumabawi nito. Si Allah ang higit na nakababatid sa inyong mga ginagawa. This is about the blame of the blamers. Ito ay payo ko rin, una, lalo na sa mga balik Islam o yung mga kayayakap pa lang sa pananampalataya nito. And even the born Muslim, yung mga kapatid natin sa Bangsamoro. This is about the blame of the blamers. Paninisi ng mga maninisi. Meron tayong isang kapatid, bagong yakap pa lang sa Islam, wala pang 1 taon. Nung siya yumakap sa Islam, katakot-takot na pag-uusig ang kanyang naranasan. When he embraced Islam less than a year ago, always his family, his friend, relatives, always blaming him. Parating na lang siyang sinisisi. Ano pa? Pati pagbaha sa kanilang bahay, sinisi sa kanya. Ikaw kasi nag-Muslim na eh. Magtakin mo pati baha. Sa kanya sinisi. Yung kapatid niya, natanggal sa trabaho, sinisi pa rin siya. Kita mo, nang Muslim ka lang eh. Pati ako natanggal sa trabaho. Nakita niyo. Katakot-takot na pag-uusig. Lahat na lang isinisi sa kanya. Pati pag-aaway ng kanilang pamilya sa loob ng bahay. Samantalang sabi niya sa akin, hindi pa man ako Muslim. Magulo na ang aming bahay. Nagtatalo-talo na kami. Sila. And yet, nasa akin, ang spotlight. Nangyari ito sa mga sahaba. Kaya, sa panahon ng sahaba, ating saysayin, pansamantala, nung sila nga'y nakipagbaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang ilang sa kanila ay hindi sumama sapagkat hesitant, nagkaroon ng pagdududa sa kanilang puso. Imagine, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they commanded, siya mismong nag-utos. And yet, nung may nangyaring hindi kaaya-aya, anong sinabi nila? Nakita nyo? Kasi hindi kayo nakinig sa amin kung sumama lang kayo sa amin. Ano sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? O kayong maging katulad ng mga tumaging sumampalataya. Na para bagang kontrol niya ang kaganapan. By the way, kamakailan lumindol sa Jensan, Sarangani, etc. Alam niyo ba, pati sa comment, hindi nawawala. Ayan, lumindol sa lugar ng mga Muslim. Hindi naman Muslim yung lugar na yun. And yet they keep on blaming the Muslims sa mga kaganapan. What we're trying to say here, kapatid, ang isang Muslim, hindi nawawala sa kanya ang mga bully-bully. Hindi nawawala sa kanya ang yaong mga basher. Hindi nawawala sa kanya yaong mga tumutuligsa. But listen to this, my brothers and sisters, isa puso natin. Itanim sa ating mga isipan. Ya ayyuhalladina amanu. Sa unahan ng aya. O you who believe. Ya ayyuhalladina amanu. La yakhafuna lawmata la'in. Ya ayyuhalladina amanu. لا يخافون لومة لائم. O you who believe,
Never fear of the blame of the blamers. O kayong mga sumasampalataya, huwag kayong mangamba sa paninisi ng naninisi. Never fear the blame of the blamers. ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. That is the grace of Allah which He bestows on whom He wills. And Allah is all sufficient for His creatures' needs. All knower. O kayo mga sumasampalataya, huwag na kayong mangamba sa paninisi ng mga maninisi. Huwag kayong magpa-apekto. Huwag kayong mangamba sa paninisi ng mga naninisi. The blame of the blamers. Ano ang isang Muslim? Hindi siya apektado, wa-epek sa kanya ang paninisi ng mga maninisi. Di ba dyan nagsisimula yung nangyayari sa ngayon? Affected siya sa mga bullying, affected siya sa mga pangutya. Ayoko namang magmalaki sa inyong harapan, mga kapatid. Siguro, masaysay ko lang with all humility. Dito ko pinanganak, dito ako lumaki. Simula nang ako'y nagkanganay, punong-puno na po ng pangangutya ang aking pagkatao. Nung ako'y nag-aral, punong-puno ng pambubuli. Naging high school, tumungtong sa college. Kaya nga sinasabi ko doon sa mga kapatid nating mga Muslim sa Mindanao, kayo kasi taga doon eh. Pagdating nyo sa Maynila, tanggap nyo na kayo ay ukutyain, ahamakin, di ba? Merong parang racist ang dating. Given na yun eh. Kanya lang ang masaklap. Bakit naman ako? Dito ipinanganak. Dito lumaki. I speak like them. I even think like them. I even act like them. Oh, I studied very well. Oh, indeed, yes. In fact, pagdating pa nga sa pananalita, siguro mas matatas tayo. And yet, discriminated tayo. Why? Simply because, pag nilagay mo sa biodata mo, resume, Muslim, Islam. Discriminated ka na. Mula noon, bahagi nga ng isang Muslim ang discrimination, ang pangutya, ang panlalait. Pero ang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu, o kayong mga sunasampalataya, o you who believe, do not fear the blame of the blamers. La yakhafuna lawmata la'im. Never fear the blame of the blamers. O kayong mga sumasampalataya, huwag nga kayong mangamba sa paninisi ng maninisi. Iyan ang kagandahang loob ni Allah.
Binibigyan niya ang sinumang kanyang loobin ng kanyang nikma, ng kanyang biyaya. Sapagkat si Allah, saklaw niya ang lahat ng mga bagay, ang pinakamaalam sa lahat. Ano ang isang Muslim? Hindi siya apektado. Hindi siya nangangamba ng paninisi ng mga naninisi. Kasi kapatid, kapag ikaw isinapuso mo yung pangungutya nila, maniwala ka sa akin, malulungkot ka pagkatapos madidepress ka. A believer, a Muslim, never fear the blame of the blamers. Ang isang Muslim, hindi nangangamba, not affected by the blame of the blamers. Hindi siya nangangamba, hindi siya apektado ng bullying. The blame ng pangutya, ng paninisi. Hindi ka uusad bilang Muslim sapagkat kayo nga'y binigyan ng biyaya ni Allah, ng ni'mat. At ito'y binibigyan niya sa kanino mang kanyang maibigin. At saklaw ni Allah ang lahat ng mga bagay. Nalalaman niya ang lahat ng kaganapan. At siya ang pinakamaalam sa lahat. Kanya pang sinabi sa atin, وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. If you are killed or die in the way of Allah, then put this in mind and in your heart. Forgiveness and mercy from Allah are far better than all that they amass of worldly wealth. Kung kayo nga talagang kung kayo nga ay napatay o mamatay sa landas ni Allah, talagang ang kanyang kapatawaran at ang habag mula kay Allah ang pinakamainam kaysa sa lahat ng inyong tinamasa. Ano para sa Muslim ang pinakamahalaga? Kung ang isang Muslim mapatay o mamatay, lahat naman ng tao na mamatay. Hindi na pinag-uusapan kung ano ikinamatay. Sakit, aksidente, name it. Kung kayo man ay mamatay, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pakatandaan, ang kapatawaran at ang habag ni Allah, magfira and rahmah, ang kanyang kapatawaran at ang kanyang habag, ang pinakamahalaga sa inyo o mga Muslim, kumpara sa lahat ng mga bagay na inyong tinamasa. Anong pinakamahalaga sa isang Muslim? Ang makamtan ng magfira at ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mahalaga sa atin. Kaya sa mga sandaling ito, napakahalaga sa atin sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataong makamtan ng kanyang magfira, kapatawaran, at ang kanyang rahma at ang kanyang habag. Imagine isang taong bilyonaryo, trilyoner,
Alam niyo na bukas mamamatay siya. O ikaw kaya, bilyonaryo, alam mo bukas mamamatay ka. Anong gusto mo? Anong iisipin mo? Anong isa sa puso mo? Manalo ka pa sa loto? Magkaroon ka pa ng maraming kondominium? Magtamo ka pa ng jet plane? Makapunta ka pa sa buwan? Natatakot na yan. Kahit ang isang atheist, ang agnostic at atheist, nagkakaroon ng takot sa kanilang puso kapag nasa bingit na sila ng kamatayan. Fitra yun. Fitra yun. Nabasa ko yung mga salaysay ng mga atheists. The story of an atheist was about to die. He felt a tremendous fear in his heart. Yun ang fitra. Katalagahan yun. Sa isang tao mamamatay na, nakakaramdam ng takot sa kanyang puso. Bakit? Nakita niyo? Anong hinahangat? Ano na ang aking nagawa sa mundong ito? Kaya dito tayo mag-focus, mga kapatid. Anong focus ng isang Muslim? Ang pinakamalaga sa isang Muslim, makamtan ng magfira ni Allah. Makamtan ng kanyang rahma. Kaya, anumang bagay na meron kayo, anumang bagay na nasa palibot ninyo, anumang bagay na meron kayo, nagiging dahilan upang nandun kayo sa ibada. Again, binibigyan ko ulit ng diin, pansin. Binibigyan ko ng emphasis. Pinapalalahanan ko ang aking sarili kayo, mga kapatid. Anumang meron tayo na nagiging katuwang natin sa ibada, pagsamba kay Allah, na siyang nagiging dahil upang makamtan natin ng pinakamahalaga sa mundong ito. Higit sa lahat sa kabilang buhay, sa makatuwid ang magfira, the forgiveness and mercy of Allah. At ang habag ni Allah, ano yung habag? Nagkasala ka, pinatawad ka niya. May bayad? Wala. Nagkasala ka, He blot out your sin. Yukaffir anhu sayi'at. He blot out, He deleted all your sin. Yun ang gusto natin, yun ang pinakamahalaga. Walang saysay, makamtan mo ang lahat. Walang saysay, purihin ka ng lahat ng tao, palakpakan ka ng lahat ng tao, saluduhan ka ng lahat ng tao. Hindi mo naman nakamtan ang magfira ni Allah. Hindi mo nakamtan ang kanyang rahma. Kaya nga sa dawa, binibigyan din ko. Madalas kong sabihin sa aking social media sa dawa, yung pahayag ni Nabi Isa a.s. Innahu may yushrik billah. Whosoever amongst you worship other than Allah, ascribe partners unto Him. Innahu may yushrik billah. Faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Ipagbabawal sa iyo ang paraiso. Ano ibig sabihin? Wala ka ng magfira. Wala ka ng kapatawaran. Wala ka ng habag, mercy. Wala ka ng salvation, kaligtasan. Ganun kasimple sinabi ni Nabi Isa a.s. Ano sinasabi ni Nabi Isa? Sinasabi natin sa mga da'wa, sa da'wa, sa mga tao dito, sa mga girl Muslimin. Ano sinasabi natin? Who said this? It was Nabi Isa a.s. Ida Maryam. Who uttered this? Who said this? If you worship other than Allah, then everything that you possess, everything that you have, will not be able to help you. Everything will be useless. If you worship, if you ascribe partners unto Him. Paradise,
shall be forbidden unto you. It will be made haram for you. Haram for you to obtain the maghfirah, the forgiveness of Allah. Haram, forbidden for you to obtain, to possess the rahmah of Allah, ang mercy ni Allah. Haram for you to obtain the salvation of Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kaligtasan. Gagawin niyang haram ang mga bagay nito. Imagine, ano sinasabi ni Nabi Isa alayhi salam? Lahat ng nagawa mo sa mundo, everything that you have done in this world, everything that you possess, all of it is useless because you worship other than Allah. وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Who said this? Jesus, peace be upon him. And your abode shall be in hell. No matter if you achieve a high academic achievement, mataas na pinag-aralan, naging abogado, naging medicine, ng lahat, naging engineer. Abogado na engineer pa. Kahit mataas ka pang opisyal, sinasaluduhan ka. Ano sa palagay mo? Sasaludo sa iyo mga malaika? Kapag nandun ka na sa kubot? Nakakita mo? Papunta roon eh. Ano pinakamalaga? What is the most important for a Muslim? The maghfirah and the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, alhamdulillah, magalak tayo mga kapatid. Sapagkat binibigyan tayo ito sa ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala. And then, sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, when you have taken a decision, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kapag meron kayong usapin, consult them in the affairs. And when you have taken a decision, you put trust in Allah. Certainly Allah loves those who put their trust in Him. At kayo nga, ay magpasya, mag-usap, at gumawa ng pagpapasya. At pag nagawa mo na ang pagpapasya, kaya kapag nagpasya ka, ay manalig ka kay Allah. Tunay na si Allah ay umiibig sa mga nananalig sa Kanya. Sangguniin mo sila sa usapin. Ano isang Muslim? Hindi tayo solo flight. Whenever we make a plan, we don't make plans through our own self. May miswara tayo. Meron tayong meeting. Meron tayong pag-uusap. Pagkatapos nating mag-usap, gagawa tayo ng desisyon. And then pagkatapos, ilaan natin ang pagtitiwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. And then, after that, إِيَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. If Allah helps you, none can overcome you. And if people seek you, who is there after Him that can help you? And in Allah alone, let the believers put their trust. At kung kayo ay sasakluluhan ni Allah,
Walang sino man ang makapananaig sa inyo. Saklolo. Hindi po assistance. Assistance is different. O tulong sa Tagalog is different from saklolo. Kaya yun ang hiningi natin sa ating sala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. The proper translation for that in Tagalog, sa'yo lamang kami sumasamba at sa'yo lamang kami nagpapasaklolo. Kasi kahit sarili mo, hindi mo na kayang tulungan. Kung kayo may sasakluluhan ni Allah, walang sino man sa inyo ang makapananaig pa. Ngunit kung kayo'y kanyang pabayaan, sino pa sa palagay ninyo ang sa inyo'y makakabigay ng saklolo? Kay Allah nga, ilaan ng bawat mananampalataya ang kanyang buong pagtitiwala. In Allah alone, to Allah alone, let the believers put their trust. So ganyan tayo mga Muslim. Anong mahalaga sa atin? Ang magpira, ang kapatawaran, ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong isang Muslim? He is not affected. He do not fear. Hindi siya nangangamba. Saan? The blame of the blamers. Hindi siya nangangamba. Hindi siya apektado ng paninisi ng mga maninisi. Anong isang Muslim? Sa kanyang puso't isipan, kung ako'y sasakluluhan ni Allah, walang sino man ang makapananaig sa akin. No one can overcome me. Ngunit kung ako'y pababayaan ni Allah, wala nang sino pa man ang may kakayahang sumaklulo sa akin. Aqulu qawli hada, wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Having said that, my brothers and sisters, it doesn't mean that if we put our complete trust in Allah, then that's it. Wala na tayong gagawin. There is one Sahaba who asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with having his camel, he asked Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, what shall I do with my camel? Shall I leave it as it is and put my trust to Allah that my camel will not lose? Not lost? Ya Rasulullah, ano pong gagawin ko? Ito bang camel ko, hayaan ko na lang dyan at ilaan ko ang aking pagtitiwala kay Allah na hindi siya mawawala? Ano pong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tie your camel and put your trust to Allah. Itali mo ang iyong kamelyo para hindi mawala. Ilaan mo ang pagtitiwala mo kay Allah. What does it mean, my brothers and sisters? Lahat ng maaari nating gawin, kaya nating gawin, everything that we can do with all our strength and effort, gawin natin. The rest, which is beyond our control, leave it to Allah. We complete our trust to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we never go out. Pag tayo alis, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sa ngalan ni Allah, inilalang ko aking buong pagtitiwala kay Allah, walang kapangyarihan, walang lakas, walang pagkilos, kundi ang lahat nito ay kay Allah. Tapos magmamaneho ka na, magdadrive ka na ng motor, o sandali, mag-ingat ka naman. Huwag ka naman pasaway. Akati mo ng red light eh.
Aarya ka pa. Control mo yun eh. Yun ang ibig sabihin ng hadith. Bahala na si Allah. Bahala na siya magpakain sa aking asawa, sa aking mga anak. Matutulog ka lang sa bahay. Wala kang gagawin. Maling pagtitiwala, maling paglalaan ng pagtitiwala. A beautiful hadith from Rasulullah SAW. If you put your complete trust to Allah, then He will make you like a bird who goes out early in the morning hungry and will go home full. Kung kayo nga ay maglalaan ng tunay na pananalig kay Allah, magiging katulad ninyo ang mga ibon. Nakita mo yung mga ibon? Umalis at uuwi na may kasapatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yun ang ibig sabihin ng pagtitiwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawa tayo ng desisyon, mag-uusap tayo. Magpupulong tayo. Dito nga, pati pagkulay ng pintura ng masjid, kinukonsulta natin ang ating mga kapatid. Mag-usap tayo. Pakinggan natin ang bawat isa. And then, gagawa tayo ng desisyon. At kapag nakagawa na tayo ng desisyon, we put our complete trust to Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Ganyan tayong mga Muslim. Kaya to sum up, mga kapatid, especially for those amongst you, most of you are balik Islam, or alhamdulillah, newly reverted to Islam subhanahu wa ta'ala. A Muslim, do not fear the blame of the blamers. Wa-epek sa atin ng mga bully-bully ang discrimination, baliwalain nyo. Why? Sapagkat iba talaga tayo. Special tayo. Kaya nga sabi ko, yung bang tissue na walang kwenta, pupunayin mo ba yung tissue? Nakita mo dyan? Wala kang pakialam sa tissue kasi madumi na yan eh. Walang kwenta yan sa'yo eh. Hindi mo siya papansinin eh. Bakit mo papansinin ito? Bakit ka pinapansin? Bakit ka kinukutya? Kasi special ka eh. Naiinggit sila sa'yo. Yung lang naman yun eh. Kaya alhamdulillah, kung mayroong ipagmamalaki ang karasid, ang izza, alhamdulillah, alhamdulillah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Who is better in speech? Nakita niyo mga kapatid? Sino pang higit na mainam pagdating sa pagbukan ng kanilang bibig? Kundi yung nagsasabi, ang aking Panginoon, ang aking Diyos ay si Allah, at inaanyayahan ang tao patungo dito. Kaya nga kapatid, yes, nabuhay tayo, punong-puno ng pambubuli. Nabuhay tayo, punong-puno ng discrimination. Ngunit, alhamdulillah, kung meron tayong mapagmamalaki, nasaan ngayon ang nangungutya sa atin? Nasaan ngayon? Sapagkat nangingibabaw tayo sa katwiran, nangingibabaw tayo sa argumento, nangingibabaw tayo sa katotohanan. Yan ang isang Muslim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din وحمي وسط الإسلام يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Wallah, nagpapasalamat kami sa lahat ng pagpapala,
sa lahat ng biyaya, sa lahat ng panustos na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Patuloy ka sa aming magbuhos ng iyong pagpapala, ng iyong biyaya, ng iyong mga panustos sapagkat kami ay umaasa lamang sa iyo. O Allah, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa mga kasalanan ng aming nagagawa, at sa kasalanan maaring magawa pa namin. Birahmatika, Ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, ano man ang mabuti para sa amin sa mundong ito. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Ya Rabb, ano man ang mabuti para sa amin sa mundong ito at ano man ang mabuti para sa amin sa kabilang buhay, ipagkaloob mo sa amin at iligtas mo kami laban sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.